Ang title ng pag-aaralan po natin ngayon ay Growing a Healthy Church. Basahin po natin ang ating text mula sa Book of Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ang verse po na ito ay nagbibigay sa atin ng picture kung ano ang buhay ng early church pagkatapos po ng tinatawag na Day of Pentecost. Hindi lang po sila excited sa ginawa po ng Diyos, masigasig po silang nagpatuloy, nanatili po silang committed sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostles, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Ang ibig sabihin, ang isang healthy church ay hindi lamang nakikita sa dami ng members o dami ng programs o activities. So the healthy church is grounded in God's Word. Again, basahin po natin ang ating pong text sa Acts chapter 2 verse 42, yung first part. They devoted themselves to the apostles' teaching. At doon naman po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it is written, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang early Christians ay uhaw po sa salita ng Diyos. Hindi lamang sila nakinig, nagpatuloy po sila sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gusto po natin lumago at lumalim sa ating spiritual na buhay, kailangan po nating maging rooted sa salita po ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ang pundasyon natin, hindi po tayo madaling matitinag ng problema, hindi tayo basta may bubuwal ng mga pagsubok, at hindi tayo basta maaakit ng tukso. Ang isa pong puno na malalim po ang ugat ay hindi basta mabubuwal kahit malakas ang hangin. Gayun din ang Christian na deeply rooted sa salita po ng Diyos. So magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Pag-aralan po natin at gulay-gulayin po natin araw-araw ang Bible. I-apply natin ang ating natututunan at syempre share po natin ang salita ng Diyos sa iba. Point number 2, relationship through fellowship. Sa Acts chapter 2 verse 42, nakasulat po, and to fellowship. At basahin po natin ang nakasulat naman sa Book of Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para mamuhay na mag-isa o bilang isang Lone Ranger Christian. Kailangan po natin ang isa't isa. Kailangan po nating magpalakasan, magpanalanginan at magtulungan. Hindi lang po tayo mga miyembro ng church. Tayo po ay isang spiritual family. Tayo po ay kabilang sa pamilya po ng Diyos. At tayo po ay mananatiling malakas kapag konektado po tayo sa Diyos at konektado po tayo sa isa't isa. So tanungin natin ngayon ang ating sarili. Nakakatulong ba ako sa spiritual na paglago ng aking kapatid sa pananampalataya? Anong dapat natin gawin? Maganda po, lagi tayong umattend sa mga gawain ng Panginoon, face-to-face man o online. Sumali po tayo sa isang ministry. Humanap po tayo ng prayer partner. Bumuo po tayo ng isang Christ-centered na relationship. Point number 3, observe and remember Christ. Acts 2:42, again, to the breaking of bread. At sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, mababasa naman po natin, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang Holy Communion po ay nagpapaalala sa atin tungkol po kay Jesus. Tungkol sa kanyang katawan, dugo, sacrifice, at pag-ibig po sa atin. Napakahalaga po nito. Dahil marami nga po tayong activities sa church pero nakakalimutan naman natin yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtitipon. At ito po'y walang iba kung hindi si Jesus. Si Jesus lamang ang dapat pong maging center ng ating pong pagsamba at paglilingkod. For example, kapag meron pong isang family gathering, hindi lang po pagkain ang mahalaga. Ang tunay po na mahalaga ay ang relationship ng mga miyembro ng pamilya na nasa paligid po ng lamesa. Ganon din po sa church. Nagtitipon po tayo hindi lamang dahil sa event, kundi dahil po kay Kristo. At kapag si Kristo po ang nasa center, ang church po ay lumalakas at tumitibay. Tanungin po natin ngayon ang ating sarili. Si Jesus ba ang center ng aking pagsamba? Siya ba ang sentro ng aking paglilingkod at araw-araw sa aking buhay? Alalahanin po natin ang sacrifice ni Jesus. Sambahin po natin siya ng totohanan. Paglingkuran po natin siya ng buong puso at gawin po natin ang bawat ministry na si Jesus ang center.
point number 4. Worship through prayer. Acts 2:42 and to prayer. Ito na po yung last part ng ating text. At dun po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, sinabi po ni Apostle Paul, pray without ceasing. Pray continually. The early church was a praying church. Alam po nila na hindi sapat ang lakas ng tao. Kailangan po nila ang kapangyarihan at direction po ng Diyos. Ang prayer ay hindi po natin dapat maging last resort. Ang prayer po ay dapat po nating maging unang pagtugon o unang reaksyon o response. Maaaring marami po tayong talento. Tayo po ay maraming skills at experiences at resources. Pero ang higit po na kailangan natin ay connection po sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. You see, a praying church is a powerful church. Ngayon, tanungin natin uli ang ating sarili. Gaano ako kaseryoso sa pananalangin? Hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking pamilya, sa church, sa aking mga mahal sa buhay, leaders at iba pa. Ang maganda, magkaroon po tayo ng ating daily prayer time. Ipag-pray po natin ang ating pamilya, ang ating church leaders, maging ang trabaho, kung ikaw ay nagtatrabaho, o ang iyong studies kung ikaw ay nag-aaral. So we should be grounded in God's Word. Lalago po tayo sa pamamagitan po ng kanyang salita. At syempre, magkaroon po tayo ng relationship through fellowship. Lalago po tayo kapag magkakasama po tayong naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon. And observe and remember Christ. Si Jesus po ang gawin nating center ng ating buhay, ng ating church. At lastly, worship through prayer. Manatili po tayong God-connected. Ang challenge po sa atin ay hindi lamang nagsimula na ba ako, kundi nagpapatuloy pa ba ako? So, patuloy ba akong nagbabasa at nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? Patuloy ba akong dumadalo sa mga gawain ng church at nakikipag-fellowship sa aking kapwa Kristiyano? Patuloy ba akong nakafocus kay Jesus? Patuloy ba akong nananalangin? Ang lumalago pong church ay binubuo po ng mga lumalagong Kristiyano. Kaya kung gusto pa nating lumago ang ating church, hayaan muna nating palaguin tayo ng Diyos. So let us grow in the Word, grow in fellowship, grow in prayer, and lastly, grow in Christ. Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral. To God be all the glory. Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Amen.